Okay, you're hired. Diretsahang sabi ni Madam Vida. Pawang hindi na nga niya pinag-isipan pa ang kanyang sasabihin at kaagad nang tinanggap ang dalaga. Talaga po, Madam? Nautal niyang tanong. Yes, at pwede ka nang mag-start ngayon. By the way, I have one son. He's Jasper at mamaya makikilala mo na rin siya. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Hindi madaling pakisamahan ang anak ko na yon. Kaya naman I ask you to save more patience. Okay? Winona, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Napakalayo ng Maynila dito sa Masbate. Abay kapag kinakailangan mo kami, hindi kami kaagad-agad makakapunta nitong tatay mo. Desidido ka na ba talaga ha, anak? Dahil kahit papaano naman ay nakakaraos naman tayo dito ng tatay mo. Hindi ka naman namin inaubligan na lumayo, anak. Pigil na pigil nga ni Ginang Rosa ang kanyang maluha nang muli nilang tanungin mag-asawa ang kanilang anak na si Winona ukol sa balak nitong pakipagsapalaran sa Maynila. Batid na napakahirap talaga ng buhay doon sa kanila, kaya naman napaisip na si Winona na makipagsapalaran na muna sa ibang lugar. Dahil nagbabaka sakali siya na baka doon ay mahanap niya ng swerte na maibibigay niya sa kanyang nanay at tatay. Inay, buo na po ang loob ko. Ginagawa ko ito para sa inyo ni tatay. Diyan lang naman ako, inay, sa kabilang isla. Kapag kinakailangan ko kayo, maghahanap lang po ako ng dagat at doon ay pagmamasdan at hanapin ko ang lugar kung nasan kayo. Inay, kung sa pagiging kontento lang naman sa buhay ang pipiliin ko, syempre mas pipiliin kong manatili dito kasama nyo. Kahit na ang labanan ay may raos lang ang ating pang-araw-araw. Pero inay, itay, napakarami ko hong pangarap para sa inyong dalawa. Pangarap ko pong mabigyan kayo ng mas maginhawa at maalwan na buhay. Tiyong hindi na tayo namumroblema sa gabi kung anong kakainin natin bukas. Tiyong hindi nyo na kailangang ipangutang ang matrikula ko. Tiyong hindi nyo na kailangang magmakaawa sa iba para lang makabili tayo ng gamot. Inay, itay, matanda na po kayo. At dapat hindi na po kayo nagtatrabaho. Hayaan yung ako naman. Sabi nga doon sa nabasa kong libro, walang lumago o nagtatagumpay kung mananatili ka sa comfort zone mo. Kailangan ko rin makipagsapalaran, inay, para matutunan pang iba pang leksyon ng buhay dito sa labas ng Masbate. Kaya inay, itay, hayaan niyo lang ho ako na gawin ko ito. Para sa inyo po ito. At sisiguraduhin ko po na doon sa pupuntahan ko ay may mapapala ako na magtatagumpay ako. Maluha-luha namang paliwanag ni Winona. Hindi nakatungtong ng kolehiyo si Winona, dala ng kanilang kahirapan. Nakikisaka lang ang kanyang ama sa kabilang baryo, habang ang kanyang ina naman ay tumatanggap lang ng malabada dahil sa elementarya lang din ang tinapos ng mga ito. At bukod sa ganung mga trabaho ay wala na silang iba pang alam na gawin. No read, no write din kasi ang mga ito. Kaya naman mas lalong nagpupursigi si Winona na may ihaw niya ang kanyang pamilya sa kahirapan dahil para sa kanya, wala nang iba pang gagawa nun, kundi siya. Ilang sandali pa ay sumali na rin sa usapan si Mang Rodrigo, ang kanyang ama. Ay kung ganun, anak, mukha namang hindi ka na rin magpapapigil. Kaya hayaan ka namin, pinapayagan kita. Bastang ipangako mo lang sa akin, iingatan mo ang sarili mo. Naunawaan mo? Napakalawak ng Maynila, Winona. Talamak dyan ang mga taong manloloko at mapanlamang sa kapwa. Huwag ka kaagad magtitiwala, ha? Yan, may cellphone ka naman. Kontakin mo kami ng nanay mo. Lalagyan na lang namin siya ng load para hindi naman nakakahiya. Winona, ito ang tatandaan mo. Hindi ka namin inuobliga dahil kung tutuusin ay ako dapat ang bumubuhay sa inyo. Pero dahil nakikita ko sa iyong mga mata na nagsusumiklab mong kagustuhan na umalwan sa buhay at maganda naman ang intensyon mo, pinapayagan kita. Gawin mo yan para sa kabubuti ng buhay mo. Patanda na kaming nanay mo. Huwag mo na kami pakaisipin, ha? Ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. At mahal na mahal ka namin, anak. Ipinagpapasalamat ko sa Panginoon at ikaw ang naging anak namin. Malakas ang loob at may mataas na pangarap.
Sabi naman ni Mang Rodrigo. Hindi emosyonal na tao si Winona, ngunit pagdating sa usapan, pampamilya ay bumibigay talaga siya. Kaya naman tuluyan na ring pumatak ang kanyang mga luha. Maraming salamat ho, Tay. Nay, sa suporta ninyo. Basta kayo pong inspirasyon ko. Papatunayan ko ho sa inyo na kaya rin nating umangat sa buhay. Para sa inyo ito. Sabi pa ni Winona, at doon ay niyakap na nila ang isa't isa. Sa makalawa ng angalis ni Winona, sa katunayan, wala talaga siyang ideya kung anong meron sa Maynila. Basta ang alam niya, base sa kanyang mga naririnig sa mga kaibigan niya, na nanggaling na rin doon ay unlimited ang oportunidad sa Maynila kumpara sa kanilang probinsya. Nakakaramdam siya ng takot dahil ito ang unang beses na lalayo siya. Ngunit, magpaganon pa man, wala man siyang ideya sa buhay na naghintay sa kanya doon, ay buong tapang pa rin niyang susuungin ang karagatan patungo sa kanyang mga pangarap at tagumpay para sa kanyang mga magulang. Samantala, nang dumating ng araw ng pag-alis ni Winona, ay di na rin naitago ni Mang Rodrigo at Ginang Rosa ang kanilang emosyon at nararamdaman. Anak, Winona, mag-iingat ka dun ha. Hindi ka namin maihatid ng tatay mo dahil alam mo namang napakamahal ang pamasahe mula rito hanggang sa daungan ng barko. Basta anak, ipangako mo na lagi mong tatandaan at gagawin ang mabili namin ng iyong ama. Mahal na mahal ka namin, Winona. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa sakripisyo mo. Umiiyak na sabi ni Ginang Rosa. Pilit namang pinipigilan ni Winona ang kanyang mga luha. Opo, inay. Lagi ko pong tatandaan at susundin. Mahal na mahal ko ho kayo. Kayo rin ho. Mag-ingat din ho kayo dito. Sabi naman ni Winona, sabay yakap sa kanyang ina. Anak, ito. Tanggapin mo to. Konti lang yan. At di ko alam kung ilang araw yung sasapat. Malaki ang gastusin dun kaya gamitin mo yan para di ka nangangapa doon. Panimula lang. Napatingin naman si Winona sa inabot ng kanyang ama na pera. Itay, bakit pa ho kayo nag-abala? Pinangutang niyo pa po ba yan? Umiling naman si Mang Rodrigo. Hindi na mahalaga anak kung saan ito nanggaling. Tanggapin mo ito at ito ang kakailanganin mo doon. Sige na, tanggapin mo na at wag nang magmatigas pa. Pamimilit naman ni Mang Rodrigo. Ang totoo ay ipon nila itong mag-asawang ngunit dahil alam nila na wala namang pera si Winona pagpunta sa Maynila. Kung meron man ay sigurado silang di sasapat. Kaya naman napagpasya na lang nila na ibigay na ang kanilang buong ipon para sa kanilang anak. Dahil sa isip nila, tutalay para kay Winona naman talagang perang yon para sana sa pampaaral niya. Ayaw pa nga sanang tanggapin iyon ni Winona. Ngunit niisip niyang kakailanganin nga niya ito. Kaya hindi na siya nagmatigas pa. O siya, sige po tay. Tatanggapin ko na ho. Huwag ko kayong mag-alala. Kapag nakahanap na ho ako doon ng trabaho, sa unang sahod ko ay ipapadala ko kaagad sa inyo ng buong buo. Pangako ho yan. Wika naman ni Winona at niyakap na rin ang kanyang ama. At bago pa nga mahuli sa biyahe si Winona, nagpaalam na siya ng tuluyan sa kanyang mga magulang. At sa huling pagkakataon, at muli niyang niyakap ang dalawa. Matapos na sumakay na siya ng tricycle patungo na sa bus station papuntang daungan ng barko. Mabilis nakaalis si Winona at ngayon ay nakasampa na ng barko na ang tanging baon lamang sa kanyang paglalayag ay lakas ng loob at paniniwala na mabibigyan niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang na sina Mang Rodrigo at Ginang Rosa. Nang magsimula ng umandar ang barko ay muling nilingon ni Winona ang lugar kung saan siya lumaki, nabuhay at natutong mangarap. Kaya't mahirap sila ay ipinagmamalaki pa rin niya yon dahil para sa kanya, nang dahil sa kahirapan ay mas natuto siyang mangarap ng matayog sa buhay at mas natutong harapin ang hamon ng kinabukasan. Halos inabot din ng 10 oras ang kanilang biyahe at sa wakas ay nakarating na rin si Winona sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na nakarating doon si Winona. Bigla siyang nalula nang mapagmasdan niya ang mga matataas na building na naroon at sangkatutak ng mga tao na parang halos lahat ay nagmamadali. Sa isip ni Winona ay baka lahat sila ay may trabaho at ang tanging kalaban lang nila doon ay
ang oras. Ngayon, walang ideya si Winona kung saan siya pupunta. Natatandaan niyang sinabi ng kanyang ama na huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao doon dahil karamihan sa kanila ay mga manloloko at manggagamit, kaya naman mas naging mapamatsyag si Winona at umastang hindi siya bago sa Maynila. Naisipan din muna ni Winona na maglakad-lakad muna habang di pa niya alam kung saan talaga siya pupunta. Saan kaya ako pwedeng mag-apply na stay-in para wala nang babayaran pa sa bahay? Napakalawak pala talaga nitong Maynila. Paano ko kaya mahanap ang aking hinahanap? Mahinang sambit ni Winona sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakad ay tumawag sa pansin ni Winona ang isang karatula na nakapaskil sa may pader ng isang subdivision. Wanted yaya? Masubukan kaya to? Mahinang sabi ni Winona sa kanyang sarili. Iginala ni Winona ang paningin sa paligid kung sinong maaari niyang kausapin tungkol sa karatula na iyon na nakapaskil sa may gate ng subdivision. Nagtungo siya sa may guardhouse at doon nakita niya ang guard na kasalukuyang kumakain. Manong, magandang umaga ho. Masayang bungad ni Winona sa gwardya. Ngumiti naman ang gwardya at bumate rin. Magandang umaga rin. Ano ang sa atin? Itatanong ko lamang ho yung karatulang iyon na nakapaskil sa gate. Bakante pa ho kaya? Maari ho kaya ako mag-apply? Napatingin naman ang gwardya sa itinuro ni Winona kung nasan ang karatula. Ay, iyon ba? Alam ko ay wala pang ang nakukuha si Madam Vida. May dala ka bang biodata? Inilabas naman kaagad ni Winona mula sa kanyang bag ang kanyang mga requirements kasama ang kanyang biodata. Ay, oho, ito po. Kumpleto ho lahat yan. May ID na rin ho. Tiningnan lang naman yung sandali ng gwardya, saka ibinalik muli kay Winona. O siya, sige. Total hindi pa naman nakakalabasin na madam. Hatid na kita doon sa kanila. At baka maligaw ka pa sa lawak ng subdivision na ito. Sa sinabing iyon na gwardya, muli namang nabuhayan ng loob si Winona. Ang hawak niyang pera na ibinigay pa ng kanyang tatay ay siguradong sasapat lang ng ilang araw, kaya kailangan niyang tipirin iyon. Tubig na nga lamang ang pinagtiyagaan niyang agahan at isang biskit sa tanghalian para mas makatipid. Hindi pa tapos kumain ng gwardya, kaya itinabi na muna niyang pagkain para maihatid muna ang dalaga patungo sa bahay ng tinutukoy nitong Madam Vida na nangangailangan ng bagong kasambahay. Nang makarating sila doon ay bumaba na ng tricycle patrol si Winona. Oh, nandito na tayo. Mag-doorbell ka na lang. Para nga walang narinig si Winona dahil napako ang paningin niya sa ganda at laki ng bahay. Kaya muling nagsalita ang gwardya. Miss, nandito na ho tayo. Maraming salamat ho, Manong. Pagpapasalamat ni Winona sa gwardya. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Sana matanggap ka. At tuluyan na ring umalis ang gwardya. Ngayon ay nakatayo na siya sa harap ng bahay ni Madam Vida na kaninang tinutukoy ng gwardya. At ang tanging hiling na lang niya ngayon ay ang matanggap sana siya. Samantala, halos tingalain niya na ang buong mansyon na yon. Ganung bahay ang pangarap niya para sa kanyang magulang. Malaki, maluwag, at malinis para hindi na sila mamroblema pa. Lalo na sa tuwing umuulan na laging tumutulo ang bubungan o di kaya naman ay sasalim pa rin ng malakas na hangin ang kanilang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping mga lumang bubong na ipinanghingi pa ng kanyang tatay. Sa kabilang banda, ngayon, ay lakas loob niya ng pinindot ang doorbell. Nakailang pindot din siya at pangatlo ay may nagbukas na rin ng gate. Sino sila? Anong kailangan nyo? Bungad ang isang matandang babae. Marahil ay isa sa mga kasambahay. Inayos naman ni Winona ang kanyang sarili bago sumagot. Nakipagsapalaran ho ako rito sa Maynila upang maghanap ho ng trabaho. Tapos bigla ko pong nakita ang karatula sa may pader ng subdivision. Ako si Winona Ramos. Taga Masbate pa ho ako. Tila handang-handa nga si Winona at porsigido talagang makahanap ng trabaho kahit na bagong tuntong pa lang siya ng Maynila at galing pa sa biyahe at pagod pa. Ganun ba, Iha? Tamang-tama nga at wala pang nakukuha si Madam Vida. Ay kailangan na rin namin ngayon. At sa tingin ko ay mukha ka namang okay, kaya sige, akin ang biodata mo at ipapasa ko ngayon kay Madam. Sakto at na rin siya. Pinaghintay muna niya si Winona ron sa labas
para sabihin muna iyon sa kanyang amo ng si Madam Vida. Naroon naman si Madam Vida sa may balcony at kasalukuyang nagko-crochet. Madam Vida? Sambit ni Manang Edna, saka napalingon naman sa kanyang matanda. O Manang, bakit ka nandito? Tanong ni Madam Vida kay Manang Edna. Maaari ko ba kayong maabala? Tanong ng matanda. Hawak-hawak niya ng biodata ni Winona at inabot niya na ito sa amo. Ano ba yon? What's this? Usisa ni Madam Vida sa kasandaling itinigil ang kanyang ginagawa. Tiningnan niyang biodata na ibinigay sa kanya ng matanda. Winona Ramos? Nag-a-apply ba ito ng kasambahay? Tanong ni Madam Vida kay Manang Edna. Oo, Madam. Sa katunayan huway, naroon siya sa labas. Hindi ko muna ho pinapasok dahil sabi ko ay ipagbibigay alam ko muna sa inyo. Tumango-tango si Madam Vida. Tinitigan niya pa ang larawan ni Winona sa kanyang 2x2 picture na nakapit doon sa ngiti. Maganda siya. Okay, papasukin mo. Sabi ni Madam Vida na parabang may kakaibang iniisip na parabang napangiti pa ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay mabilis namang nagtungo na ang matanda sa may gate upang papasukin na si Winona. Iha Winona, tuloy ka. Naibigay ko na kay Madam Vida ang biodata mo. Pumasok ka na raw. Wika ng matanda at saka masaya namang pumasok na sa loob si Winona. Tuloy ka. Doon na kita sa balcony dadalhin at doon naman lagi nag-i-interview ng aplikante si Madam Vida at isa pa ay naroon naman siya. Ngumiti naman si Winona. Maraming salamat ho, Aling. Napataas naman ang kilay ni Winona upang tanungin ang pangalan ng matanda. Manang Edna na lang, iyon ang tawag nila sa akin dito. Nakangiti namang sagot ng matanda. Maraming salamat ho, Manang Edna. Nang makarating sila roon ay pinaupo na ni Manang Edna si Winona sa may couch. O siya, Winona, hintayin mo na lang dito si Madam Vida ha. Padating na rin yon at nag-aayos lamang ng sarili. Ngumiti naman si Winona sa katumango. Okay ho, Manang Edna, hintayin ko na lamang po. Maraming salamat po, sabi niya at umalis na rin ang matanda. Maya-maya pa'y dumating na rin ang madam na may-ari ng bahay na si Madam Vida. Medyo may pagkasungit ang itsura ng mukha nito at nakataas pang isang kilay. Puting-puti ang buhok at may hawak pang pamaypay. Pagkapasok ni Madam Vida ay napatayo naman si Winona. Dumiretso ang matanda sa may upuan saka umupo. Maupo ka. Utos niya sa nakatayong dalaga. Kaagad namang naupo si Winona. Napatitig siya kay Madam Vida. Si isip ni Winona, parang nakakatakot ang matandang ito na kung makatingin ay parang si Miss Minchin. Bago rin magsalita at tinitigan pa siya nito mula ulo hanggang paa na parabang nangingilatis pa. So, siya Winona, tama? Paunang tanong ni Madam Vida. Opo, ako po si Winona. Winona Ramos po. Tubong mas... Sasabihin sana muli ni Winona ang linya niya kanina nang biglang pigilan na siya ni Madam Vida. Oo, you're from Masbate. Nabasa ko ng resume mo. May experience ka na ba? Muling tanong ni Madam Vida kay Winona. Nalaki naman ang mamata ng dalaga dahil sa tanong na iyon. Alam naman niya na ang tinutukoy nito ay tungkol sa trabaho ngunit nang dahil sa mga tingin ni Madam Vida na iyon sa dalaga ay tila may iba itong ibig sabihin para sa kanya. Karanasan ho ba sa trabaho? Nautal na tanong ni Winona. Napataas naman ang kilay ni Madam Vida. Of course, nag-a-apply ka ng trabaho hindi ba? Kaya tinatanong ko kung may karanasan ka na ba sa pagiging kasambahay. Namula naman ang mga pisngi ni Winona na pawang napahiya sa kanyang sinabi. Huminga na lang muli siya nang maluwag sa kamuling sumagot. Sa probinsya po namin. Naglalabada po ako. Paminsan-minsan naman po ay nag-aalaga ng bata. Pwedeng baby, pwede namang malaki na. Pwede rin naman kayo mga alagang aso o pusa. Kung sa paglilinis naman po ng bahay at pagluluto ay sanay na sanay ako riyan. Dahil kapag may sakahusin na nani at tatay ay ako pong gumagawa ng mga bagay na yon. Dahil wala naman po akong kapatid kaya halos lahat po ng gawaing bahay ay alam ko. Sanay na sanay rin ho ako sa hirap.
At ipinagmamalaki ko rin ho ang sarili ko. Isa ho ako masipag na tao. At sinisigurado ko ho sa inyo na maayos ho ako magtrabaho. At masarap din po ako magluto. Pagmamalaki ni Winona sa kanyang sarili. Kahit naman hindi niya na iyon ibiday, sadyang likas na masipag na ito. At talagang maasahan, palibhasa nga'y laki sa hirap kaya maagang namulat sa responsibilidad. Okay, you're hired. Diretsahang sabi ni Madam Vida. Pawang hindi na nga niya pinag-isipan pa ang kanyang sasabihin at kaagad na tinanggap ang dalaga. Napatango pa niya ang ulo ng matanda habang nagsasalita siya na para bang nagugusan ang nakikita niyang personalidad ng dalaga. Hindi naman makapaniwala si Winona sa isang iglapay. Magkakatrabaho na siya na halos kakarating lang niya sa Maynila. Na may mahabang biyahe ay biyaya kaagad ang bumungad sa kanya. Talaga po, madam? Nautal niyang tanong. Yes. At pwede ka na mag-start ngayon. Stayin ng trabaho rito. Ibig sabihin, dito patira kita rito at pakain. Maayos akong magpasahod. Pakukwento naman yan sa ng mga makakasama mo. Mabilis ako magtiwala pero mabilis din yung mawala kapag lumabag ka sa mga panuntunan ko rito sa bahay. Pero sa tinagal-tagal na ng mga kasambahay ko rito, wala pa namang nakakalabag sa kanila ng tiwala ko. Maayos lamang silang nagtatrabaho at sana ay sila ang tularan mo kung gusto mo magtagal rito. Naintindihan mo ba? Paliwanag ni Madam Vida. Habang nagpapaliwanag ang matanday, napapaaong naman ang malabi ni Winona. Sabik na kasi siyang ipaalam ito sa kanyang nanay. At sa tatay na sa wakas ay nakahanap na siya ng trabaho na stay-in. Tapos parang ang ganda-ganda pa ng pasahod ng kanyang amo. Yun nga lang mukhang medyo stricto. Pero ayos lang sa kanya dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay may trabaho na siya. Opo, naunawaan ko po. By the way, I have one son. He's Jasper at mamaya makikilala mo na rin siya. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo. Hindi madaling pakisama ng anak ko na yun. Kaya naman, I ask you to save more patience. Okay? At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 1. Hoy, sino ka? Magdanakaw ka no? Umalis ka rito kundi tatawag ako ng pulis. Bulalas ni Winona nang makitang isang lalaki na kasalukuyang nakahigaron sa damuhan sa kanilang hardin. At nakataplas pa ito. What the hell are you saying? Nakasimangot na sagot naman ng binata. Hoy, sino ka? Umalis ka rito. At bakit nakahiga ka dyan na parang isang prinsipe? Kapag hindi ka pa umalis, isusumbong kita sa amo ko. Matapang na sabi ni Winona. Okay, sige. Isumbong mo ako sa amo mo. Paghamon pa ng binata. Sa nakaraang kabanatay, nagdesisyon si Winona na makipagsapalaran sa Maynila para maiahon ang kanyang mga magulang sa kahirapan. At sa kabutihang palad, ay agad siyang natanggap bilang kasambahay sa isang malaking mansyon. Kabanata 2. Tumango naman si Winona. May anak po pala kayo. Sige po. Ako na po ang bahala. Nakangiting sagot naman ni Winona. Anyway, okay. Magpasama ka na lang kay Manang Edna, yung kausap mo kanina. Tumayo na rin si Madam Vida matapos ipaliwanag ang lahat kay Winona. Sige ho, madam. Salamat po. Pagdugo naman ni Winona. Okay, I'll go ahead. At tuluyan na ring lumabas ng balcony si Madam Vida. Sumunod na rin si Winona. Sa paglabas niya ay nadatnan naman niya si Manang Edna na naroon na rin sa labas ng pinto. Winona. Pagtawag ni Manang Edna kay Winona. Ikinagulat naman ito ng dalaga. Manang, kanina pa po kayo riyan? Gulat yung tanong sa matanda. Hindi, kakaakyat ko lang. Ano, tanggap ka na ba? Opo, maari na raw po ako magsimula ngayon. Masayang wika ni Winona. Nako, mabuti naman. Sagot ni Manang Edna. Nang may ayos ni Winona ang kanyang magamit at nang makakain at makapagpahinga ng konting minuto ay inuna niya nang gawin ang pagdidilig sa hardin. Habang nagdidilig siya ay ninanamnam pa niya ang pagkakataon na yon dahil hindi pa rin niya akalain na nagkatrabaho kaagad siya.
Naipaalam na rin niya ito sa kanyang ama't ina, kaya labis nila itong ikinatuwa na malamang nakarating ng ligtas doon si Winona sa Maynila at di na rin nahirapan sa paghahanap ng trabaho. Samantala, natigilan naman si Winona nang mapatingin siya sa kanyang bandang kaliwa at namilog ang mga mata nang mapansing may lalaking nakahiga roon at wala pang saplot ng pangitaas na katawan nito. Hoy, sino ka? Magnanakaw ka no? Umalis ka rito kung di tatawag ako ng pulis. Bulalas ni Winona nang makitang isang lalaki na kasalukuyang nakahiga ron sa damuhan sa kanilang hardin at nakataples pa ito. Napabalikwas naman sa gulat ang lalaki na walang suot pang itaas dahil sa malakas na sigaw na yun ni Winona. Hindi naman mapakali si Winona dahil sa asta ng lalaki. Sino ba naman ngang hindi magugulat at mapapabulalas kung basta-basta kang makakita ng nakataplas na lalaki na nakahiga sa may damuhan sa kinaroroonan niya doon sa may hardin? Kaya naman, nakapwesto ngayon si Winona na para bang nakahuli ng magnanakaw. What the hell are you saying? Nakasimangot na sagot ng binata. Masama nga ang gising nito dahil bago pa lang sana siyang nakakapahinga nang bigla namang sigawan siya ng babae. Hoy, sino ka? Umalis ka rito. At bakit ka nakahiga dyan na parang isang prinsipe? Kapag hindi ka pa umalis, isusumbong kita sa amo ko. Matapang na sabi ni Winona. Nagpamaywang lamang si Jasper habang pinapasadahan ng tingin ang babaeng iyon na galit sa kanya. Ngumunguya pa ito ng chewing gum kaya lalong mas naiinis sa kanyang dalaga dahil pakiramdam niya ay hindi natatakot ang lalaki at walang pakialam sa sinabi niya. Okay, sige. Isumbong mo ako sa amo mo. Paghahamon niya. Hindi na rin pa pinatagal ni Winona ang pagkakataon na yon kaya galit na galit itong tumalikod patungo sa loob ng mansyon upang ipagbigay alam ito sa kanyang amo na si Madam Vida. Lakad takbo ang asal ng babae habang binabaybay ang kanyang daraanan patungo sa kinatutunguhan ni Madam Vida. Nakasalukuyan namang abala sa kanyang sa pagkukrochet sa may balcony. Sa tindi ng emosyon ng dalaga, hindi niya na namalay na nakasunod na pala sa kanya ang nakataples na lalaki at nakasabit pa ang kanyang itim na damit sa kanyang balikat. Madam Vida! Madam Vida! May kailangan ho kayong malaman. Pinasok ho tayo ng isang magnanakaw. Sigaw ni Winona habang papalapit sa madam. Nagsilabasan din nun ang ilang mga katulong, kabilang si Manang Edna, upang alamin kung bakit ba nagsisigaw itong si Winona. Napatayo naman ang madam dahil sa malakas na sigaw na yun ni Winona. Winona, bakit ka ba sumisigaw? At ano yung magnanakaw na sinasabi mo? Nasaan? Kunot na ang tanong ni Madam Vida kay Winona. Doon ay nakatayo na rin si Jasper sa kanyang likuran habang pinapanood ang pagsusumbong niya sa madam. Pagtalikod niya ay doon niya nakita si Jasper kaya napabalikwas siya sa gulat. Yan! Siya yun, Madam Vida. Siya yung magnanakaw na makapalang mukha na nahuli kong nakikihiga doon sa may damuhan sa hardin. Alam ko may masama siyang balak. Nararamdaman ko. Kitang-kita naman sa... Sandali siyang natigilan ng masipat niya ang abs ni Jasper. Bahagya nga siyang napalunok habang nakatago sa likod ng madam. Sa hitsura niya, mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Tingnan niyo oh, gumingisi pa. Sus ko, Madam Vida. Tumawag na kayo ng mga pulis o ng bodyguards. Baka saktan pa tayo niyan. Pagpapatuloy ni Winona. Habang si Jasper naman ay napapangisi na nga lang at napapailing na lamang sa inasta ni Winona. Kaya't sinama ng Ednay napapitik pa sa kanilang noo at pasimple pang natatawa dahil ang lalaking tinutukoy na magnanakaw ni Winona ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Madam Vida na si Jasper. Maya-maya pa'y umimik na rin si Madam Vida. Ano ka ba, Winona? Umalis ka nga riyan sa likuran ko? Malumanay na utos ng madam saka bumaling ang tingin kay Jasper. Jasper, anak, ano bang ginagawa mo na naman dun sa damuhan? Napagkamalan ka tuloy na magnanakaw nitong si Winona. Lumapit sa kanya si Madam Vida saka niyakap ang kanyang anak.
Sa sandaling yon, mas gusto na lamang ni Winona na lumubog sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang mga salitang sinambit ni Madam Vida. Palibhasa nga ay, babago pa lamang doon si Winona, kaya hindi pa niya nakikilala itong si Jasper. Mamamatay na nga siya sa kahiyan dahil sa mga nasabi niyang hindi kaaya-aya. Kani-kanina lamang kay Jasper, kaya pala ganun na lamang ang reaksyon sa kanya ng lalaki dahil siya naman palang anak ng madam. Nagmukha tuloy siyang tanga kanina, kaya napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Why do I need to explain pa eh? Fave spot ko yun, ma. At isa pa, sino ba yung babaeng yan? Nag-hire ka na naman ng bagong katulong? Inis na wika ni Jasper sabay tingin kay Winona. Nag-iwas naman ng tingin si Winona dahil alam niyang nagalit sa kanya si Jasper. Hay nako, hindi lang kayo nagkaunawan nitong si Winona. Winona, halika nga. Tawag na madam kay Winona. Nahiya pa ngang lumapit ang dalaga dahil sinasta niya kanina. Sumisigaw na nga siya sa kanyang loob dahil sa katangahan niyang yon. Bakit nga ba hindi muna siya nagtanong bagkusay? Pinaratangan kaagad ang binata na isang sanggano at isang masamang tao. Jasper, this is Winona. Bago lang siya rito at ngayon lang siya nagsimula. Hindi ka pa niya kasi personal at formal na nakilala, kaya siguro ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Paliwanag ng madam. Katabi na nga niya si Winona ngunit nakaiwas pa rin ang tingin sa lalaki. Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong ni Jasper. Alam ni Winona na dapat talaga siyang humingi ng tawad ngunit papaano? Ni hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Ni hindi niya na maiawang pa ang kanyang mga labi at maglabas ng mga paumanhing salita. Tila nga, nilamon na siya ng hiya lalong-lalo na nang inis sa sarili dahil sa naging reaksyon niyang iyon. Nakadagdag pa ang hubad nitong katawan kaya lalong hindi makatingin ang dalaga. Ilang sandali pa'y tumikim muna si Winona, saka huminga ng malalim. Inihanda ang sarili at marahan ang tinuruan ang mga mata na makatingin kay Jasper. Pilit niyang sinusubukan na huwag masipatan ang hubad na katawan ng lalaki at ginawa na lang ang lahat ng kanyang makakaya para hindi noon maagaw ang kanyang atensyon. Sorry po Sir Jasper. Hindi ko po naman alam na anak kayo ni Madam Vida. Kaya nagulat ako nang makita ko kayo na nakahiga sa may damuhan. Patawarin niyo po ako sa naging maling reaksyon ko. At ngayon, sinisisi mo pa ako? Tanong ng binata. Napatingin naman ang madam. Hindi naman po sa ganon. Nagpapaliwanag lang naman po ako. Nautal na sagot naman ni Winona. Umirap na lang si Jasper, saka napabuntong hininga. Whatever. Pagod pa ako at kailangan ko ng isang maayos na pahinga. Gusto ko sana doon sa may sariwang hangin dahil sawang-sawa na ako sa air conditioner. Pero wag na lang. Nasira ng mood ko. Pasok na ako sa loob, ma. Doon ko na itutuloy ang pahinga ko. Bad trip na sambit ni Jasper sa katuluyan ng pumasok sa loob ng mansyon. Napailing na lamang ang madam, saka napatingin kay Winona. Madam Vida, hindi ko po talaga sinasadya. Nag-aalalang sabi naman ni Winona. Nginitian na lang siya ng matanda at siya nang humingi ng paumanhin sa inasal ng kanyang anak na si Jasper. Hayaan mo na. Basta ngayon ay alam mo na favorite spot yun ni Jasper. Ako nang bahala sa kanya. Nakangiting wika ng madam, saka sumunod na rin sa loob. Naiwan naman dun si Winona na inaalala pa rin ang mga nangyari. Iniisip niya na baka tanggalin kaagad siya sa trabaho. Ngayon pa man na kailangan niyang kumayod upang maiahon ng kanyang mga magulang sa kahirapan. At saka, bago pa lang siya, kaya naman nag-aalala talaga siya sa halip na maging maayos ang first day niya ay mukhang napasama pa. Samantala, bumalik na lamang nga si Winona doon sa may hardin upang ituloy ang kanyang ginagawa. Sinundan naman siya ni Manang Edna upang kausapin ito. Winona, ayos ka lang ba? Bungad na tanong ni Manang Edna. Napalingon naman sa kanya pagkalimot niya ng hos. Naku Manang Edna, ang totoo po niyan, hindi talaga. Nag-aalala po ako na baka nagalit po sa akin si Sir Jasper. Hindi baka talagang nagalit siya.
Baka pahirapan niya ako. O hilingin sa kanyang ina na tanggalin na ako sa trabaho. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagulat din po ako. Akala ko naman kasi kung sino. At saka, hindi pa ako pwede mawalan ng trabaho, Manang Edna. Umasa na po ang mga magulang ko na nasa magandang kalagayan na ako dito. Sentimiento naman ni Winona at tila dinibdib niya talaga ang nangyari kanina at labis siyang naapektuhan sa naging aksyon niya. Napangisi naman si Manang Edna. Eh ikaw naman kasi, bakit mo ba naman napagkamalang magnanakaw sa Sir Jasper? Kagwapo-gwapo nun eh. Mukha ba siyang magnanakaw? Wika ni Manang Edna. Hindi po. Nagulat lang po talaga siguro ako. Utal na sagot naman ni Winona. Hayaan mo na. Mabait naman yan si Sir Jasper. Medyo suplado lang at tahimik at sigurado akong hindi ka naman niya tatanggalin sa trabaho. Huwag ka nang mag-alala. Pampapalubag loob ni Manang Edna kay Winona. Kinagabihan. Dahil ito ang unang linggo ng pagbabalik ni Jasper sa Pilipinas, ay nagset ito ng isang pool party. Imbitado ang kanyang mga mayayamang kaibigan at iba pang mga anak din ng mga negosyanteng katulad nila. Naroon din ang ilang mga kakilala at magagandang modelo na kaibigan din nila at lahat ng mayayaman pa nilang mga kakilala. Bro, boring na ba sa LA kaya umuwi ka na rito? Sabi ni Dom kay Jasper. Saka inakbayan siya ng kaibigan. Halos mapuno na ang mga lugar na pinagdausan nila ng party, hindi pa man lumalalim ang gabi. Inom, sayawan, babayang asta ngayon ni Jasper. Tila nadalangan nito dito sa Pilipinas ang uri ng pamumuhay na meron siya doon sa LA. Palibhasay, spoiled din na halos sunod lahat ng luho kaya naman. Sakit na rin siya sa ulo minsan ng kanyang ina. Sa kanya na nga rin pinahawak ang ilan nilang negosyo doon sa LA. Kaya napatigil din siya doon ng ilang taon. Winona, pakibigyan mo nga sila ng alak. Nahagip naman ng mga mata ni Jasper si Winona. Nakasalukuyang nakasilip doon sa may halamanan. Kaya naman nautusan niya ang dalaga. Ako ba ang tinutukoy mo? Nautal na tanong ni Winona kay Jasper. May ibang Winona pa ba dito? At may iba pa bang utusan dito? Mayabang at walang galang na sagot naman ng lalaki. Naningkit ang mga mata ni Winona dahil sa taglay nitong kahambugan. No choice lang talaga siya dahil amo niya ito kaya kailangan niya itong pakisamahan. Napakahambog talaga. Pabulong na sabi ni Winona sa kanyang sarili. Nakatingin din sa kanyang ilang mga kaibigan ni Jasper nang iba'y patawa-tawa pa. May sinasabi ka? Napatingin naman sa kanya si Jasper. Wala, sabi ko. Ano pong may pag-uutos ninyong mahal na prinsipe? Bawi naman ni Winona sa tono ng may pang-aasar. Bigla namang sumabat ang isa sa mga kaibigan ni Jasper. She's so funny ha. Tatawa-tawa niyang sabi. Maya-maya pa'y nagsabi na rin ng utos si Jasper kay Winona. Nakasalukuyang nakatanga sa kanila. Shh! Kuha mo kami ng alak sa bar. Makibilisan mo ha. Utos si Jasper. Ngumiti na lang ng pilit si Winona. Saka sumunod sa pinag-uutos ng kanyang among si Jasper. Tagmamadali na rin siyang tumalikod dahil ayaw niya nang makita pa ang pagmumukha ni Jasper. Visit na yon. Yabang-yabang. Akala mo kung sino. Nakakairita talaga mayabang na yon. Hindi naasahan ni Winona na ganito palang ugali ng kanyang amo na si Jasper, na naturingang nakapag-aral pero hambog naman at mayabang. No choice din naman siya, kundi ang sumunod dahil syempre katulong siya doon at amo niya si Jasper. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Sir Jasper, ito nang mapapeles na ipinabibigay ng mami niyo. Tapusin niyo na raw po within the day. Ilalapag ko na lang po dito. Muna na po ako. Tatalikod na sana si Winona nang pigilan siya ni Jasper. Winona. Napatigil naman si Winona at bago humarap kay Jasper ay huminga muna siya ng malalim. Sir, may kailangan pa po kayo? Taas noong tanong naman ni Winona. Tumayo na rin si Jasper at ilang segundo ring tumitig kay Winona. I just want to apologize sa mga nasabi ko last week. I'm sorry.
Sa nakaraang kabanatay, napagkamalan ni Winona si Jasper na magnanakaw, kaya bad trip na bad trip ang binatang amo sa kanya. Kabanata 3. Nang sumunod na araw, naabutan naman niya si Madam Vida na abala sa pagkukrochet. Hindi kasi na itatanong ni Madam Vida pero isa rin ito sa hilig ni Winona. Magandang umaga po, Madam Vida. Marunong din po pala kayong mag-crochet? Habang nagpupunas ng mga ibabaw si Winona, ay napansin naman niya muli sa may balkonahe si Madam Vida na tila abala ulit sa kanyang pagkukrochet. Kung kaya naman minabuti niyang lapitan ang matanda upang usisain ang kanyang ginagawa. Oh, Winona, ikaw pala yan. Oo, ito ang hilig ko. Bakit? Marunong ka rin ba nito? Nakangiting sabi naman ni Madam Vida. Noong una, buong akala talaga ni Winona na masungit itong matanda at istrikto, ngunit hindi naman pala. Mabait naman pala ito at hindi mahirap lapitan at kausapin. Nako, hindi niyo po na itatanong pero isa po ang pagkukrochet sa naging sideline ko noon sa aming probinsya. Nung high school po ako, kapag wala pa akong pambaon, pinapahiram pa ako ng aking matalik na kaibigan ng kanyang crochet materials para gumawa ng ilang mga bagay na maaari kong ibenta. Kaya napakalaki po nang naitulong sa akin ang hilig kong yan. Pagmamalaki pa ni Winona. Aba, talaga palang madiskarte ka na, Winona. Ako naman, ay simula pagkadalagay, ito na talagang libangan ko. Tinuruan ako ng aking ina at ito na ang naging bonding naming dalawa. Tugon naman ni Madam Vida. Ako rin po, nanay ko pong nagturo din sa akin. Sagot naman ni Winona. Ilang sandali pa ay pinaupo na rin siya ni Madam. Maupo ka muna, Winona. Asamahan mo muna ako rito. Utos ng matanda, kaya kahit nahihiya ay sumunod na rin si Winona. Isa pa'y tapos na rin naman ang kanyang mga ginagawa. May ba tayo, Winona? Siya nga pala. Matanong ko lang, may nobyo ka na ba? Sa unang tanong na iyon ni Madam Vida, ay automatiko namang nanlaki ang mga mata ni Winona. Hindi naman niya kasi inaasahang ganun ka straightforward itong si Madam Vida, kaya naman hindi kagad siya nakasagot. Nobyo po? Nako, wala pa po sa bokabularyo ko, Madam Vida. Dahil ang focus ko lang po ngayon ay mabigyan ng magandang buhay ang nanay at tatay ko. Sagot naman ni Winona, kaya napatango naman ang Madam. Napakabait mo namang anak. Tama yan. Nararapat lang na maging mapagmahal tayo sa ating pamilya. Aniya na sinang-ayon na naman ang sagot na iyon ni Winona. Naging makahulugan ang sinabing yun ni Madam Vida habang nakatitig kay Winona. Matagal na kasing naghanap ang matanda ng isang babae na makapagpatino sa kanyang anak na si Jasper. Marami na siyang naireto rito. Ngunit walang nagtatagal at lahat ay sumusuko kaagad dahil si Jasper mismo ang gumagawa ng paraan para lumayo sila. Palibhasay, happy-go-lucky itong si Jasper at puro barkada lamang ang alam. Kaya nag-aalala ang kanyang ina na si Madam Vida na kapag nawala na ito ay ganitong Jasper pa rin ang maiiwan niya. Nang mga sumunod na araw, naatasan si Winona ni Manang Edna na magdala ng agahan kay Jasper sa kanyang kwarto. Sanay kasi ito na doon nag-aalmusal at gabi lamang nasasamahan ng kanyang ina sa pagkain sa hapagkainan. Sir Jasper, maaari ho ba akong pumasok? Ito na pong breakfast niyo. Tanong ni Winona. Kabilang sa kanyang responsibilidad ang paglikuran si Jasper. At dahil sanay si Jasper sa breakfast in bed, ay kailangan niya itong dalhan ng almusal tuwing umaga araw-araw. Ilang segundo rin siyang naghintay ng sagot mula sa loob nang biglang umibo ang doorknob. Walang nabukas at sumalubong sa kanya pero marahil itong paraan ng lalaki upang sabihin na pumasok na siya. Marahang pinihit ni Winona ang doorknob sa kadahan-dahang pumasok sa loob. Pagkapasok niya ay bumungad sa kanya ang kalat ng buong kwarto. Masasabi niyang lalaki talagang nakatigil rito. Magulo rin ang magamit at nakakalat ang ibang mga papel sa sahig. Sa isip niya ay wala talaga sigurong pinapapapasok ang lalaki na ibang tao sa kanyang kwarto maging ang mga katulong upang maglinis man lang dito. Ilang sandali pa ay umimik ng lalaki. I'm hungry. Anong plano mo? Tutunga nga lang dyan?
Supladong tanong nito. Napabalikwas naman si Winona, saka lumakad na papalapit kay Jasper. Ito na ho, sir. Nakaupo sa may dulo ng kama si Jasper na para bang malalim ang iniisip. Nang lapitan na siya ni Winona upang ibigay ang pagkain nito at nang ilahad ng dalaga ang kanyang mga kamay sa gilid ng mukha ng nakatalikod na binata, ay nakaramdam ito ng mabilis na pintig ng puso dahil sa kaba. Tiningnan ng lalaki ang hawak ng dalaga sa kahinampas ng kanyang kamay na ikinatalsik ng mga pagkain sa sahig. Nagulat naman ang dalaga sa inasal ng binata, maging ang kanyang braso ay namula sa pagkakahampas na iyon ni Jasper. Hindi ko na kailangan yan. Napakabagal mo. Di na ako nagugutom. At pakisabi kay mom na di ko na kailangan ng bagong katulong dahil pare-pareho lang kayong tatanga-tanga. Sa sinabing iyon ni Jasper ay tila habol naman ang hininga ng dalaga na nasa kanyang likuran na galit sa ginawa at sinabi nito sa kanya. Maging si Jasper ay nabigla na rin sa kanyang sinabi nang mapatingin siya kay Winona na kasalukuyang matalim nang nakatingin sa kanya. Malalim ang pinaghugutan ni Jasper kaya ganito ang naging pag-uugali niya. Nakaramdam ito ng matinding depresyon nang hindi siya siputin sa kasal ng kanyang dating nobya na pinakamamahal niya at ipagpalit sa sarili niyang best friend. Ito rin ang dahilan kung bakit pilit na inihahanap siya ng kanyang ina na si Madam Vida, ng babaeng makakapanumbalik ng dati niyang sigla at saya. Dahil simula nang mangyari iyon kay Jasper, ay lagi na lang mainit ang ulo nito at tila ba nawala na ng gana. Tila nawala ang takot na nararamdaman niya nang masaksihan niya mismo ang pag-uugaling kinakatakutan ng mga kasambahay na nandito sa mansyon. Para sa kanya, oo, mahirap sila, pero kailanman ay wala sa bukabularyo nila ang magpapaapi sa kahit na sino. Kahit ikaw pang pinakamakapangyarihang tao. At anuman ang maging dahilan mo kung bakit siya nagkakaganito, walang excuse para mag-api ka ng ibang tao. Lumod ito para pulutin ang mga pagkain at muling ilagay sa food tray. Nabasag din yung basong pinaglalagyan ng gatas nito. Kaya naman isang-isang pinulot ni Winona ang mga bubog. Napatingin naman sa kanya si Jasper na magkasalubong ang mga kilay na tila nagtataka sa ginagawa ni Winona. Bingi ka ba? O talagang tanga ka? Umalis ka na. Umalis ka na ng tuluyan dahil di naman namin kailangan ng panibagong katulong dito. Sigaw ng binata sa kanya. Ngunit tila bingi ang dalaga na tuloy lamang sa kanyang ginagawa hanggang sa humarap na ito at nagsalita. Nang magkasalubong ang kanilang tingin ay di naman malaman ni Jasper kung bakit parang bigla siyang nag-guilty. Ibang-ibang aura ngayon ni Winona kumpara nung una silang magkita sa may hardin. Alam mo ba kung gaano kamahal ngayon ang bilihin? May ideya ka ba kung ilang pamilya o batang hindi nakakain 3 beses sa isang araw dyan sa lansangan? May ideya ka ba kung ilang batang nangangalakal o nagkakalkal ng basura para lang may makain? May ideya ka ba kung ano nang mabibili ng halaga nito ng mga mahirap kagaya namin? Para lamang pambara sa mga nagugutom naming mga sikmura. Kung walang halaga pala sa iyo ang mga pagkain ito, sana naman maging responsable at marunong makiramdam kahit di na sa amin na makatulong nyo, kundi sa mga taong walang makain doon sa labas. Mayaman ka nga, pero mas masahol pa sa basurang ugali mo. Nalaki ang mga mata ng lalaki sa katapangan na ipinamalas ng babae. Galit na galit si Winona dahil hindi na makatao ang turing sa kanya ni Jasper. Galit na galit siya dahil si Jasper mismo ang gumagawa ng paraan para maging habang buhay na sa ganitong sitwasyon. Anong pinagsasabi mo? Anong karapatan mong sabihin sa akin yan? Matalim na nakatingin ang mapupungay ng mga mata ng binata sa nanlilisik ng mga mata ni Winona. Kung nananawa ka na sa buhay mo, ipapaalala ko lang na may ina ka pang naghihintay sa'yo na muli kang bumalik sa dati mong buhay. Ano man rason mo kung bakit ka nagkakaganyan, sana naman, alalahanin mo na riyan pa rin ang iyong ina. Wala kang alam at wala kang karapatan kung ano ang hindi at dapat kong gawin. Lumayas ka na, hindi kita kailangan. Gumisi naman si Winona at di na nakipagtalo. Bagkus ay sinunod na lamang niya ito. Hanggang sa pag-alis ni Winona ay tila na natiling tahimik at nakapako na si Jasper sa kanyang kinalalagyan. Kurt,
what I have done. Bulong ni Jasper sa kanyang sarili na nakatingin pa rin sa pintuan kung nasan lumabas ang dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng guilt, ngunit di niya na mabawi pa ang kanyang mga nasabi dahil alam niyang nasaktan niya ng damdamin ni Winona. Pagkalabas naman ni Winona, dumiretso na ito kay Madam Vida, kasamang ibang kasambahay. Winona, we heard everything. Ako nang humihingi ng paumanhin sa mga nasabi ng aking anak. I'm so sorry, Winona. Sana di mo siya sukuan. Wika ni Madam Vida. Ayos lang po ako, Madam Vida. Wala naman po akong pagsubok na inuurungan. At saka, natural lang naman po ang ganung reaksyon sa taong may pinagdadaanan, kaya kahit papaano po ay naunawaan ko po si Sir Jasper. Nakangiting tumalikod na ang dalaga, kahit ang totoo ay nasaktan talaga siya sa kainiwan ng dalawa sa may sala. Samantala, hindi pa rin mawala sa sistema ni Jasper ang nangyari kanina, lalong-lalo na ang dalaga na si Winona. Alam niyang nabigla siya at napasobra na siya sa mga nasabi niya, pero hindi naman siya yung tipo ng tao na magpapakumbaba at magbababa ng pride para lang sa isang babae, maliban sa kanyang dating nobya na iniwan na siya. Aminado siya na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Gladys, ang dating niyang nobya. Ngunit, unti-unti na rin naman niyang tinuturuan ang kanyang sarili mula sa sakit na naramdaman niya rito dahil gustong-gusto niya nang makawala sa paghihirap na ito. Nang sumunod na araw, malaki ang pinagbago ni Winona. Hindi na siya nagdadala ng agahan kay Jasper tuwing umaga at di na rin siya nagpapakita sa binata. Aminado naman si Jasper na para bang namimiss niya ang presensya ni Winona. Araw-araw ay pasimple siyang nagpapapansin sa dalaga. Ngunit si Winona nang umiiwas. Minsan pa nga ay kapag di niya na ito nakikita ay nagtatanong siya kay Manang Edna kung nasan ito. Ngunit di naman niya sinasabi ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang dalaga. Kaya naman nagkakakatob sila na baka namimiss na ni Jasper si Winona. Kaya naman nang malaman ito ni Madam Vida, ang bagay na iyon ay nagkaroon lalo siya ng ideya. Winona, pakidala nga nitong mga papeles kay Jasper. Nasa may balcony siya. Pakunwaring utos ni Madam Vida kay Winona, ngunit ang totoo ay gusto lang niya na muling paglapitin ang dalawa. Ako po? Tanong ni Winona. Oo, may iba pa bang Winona rito? Sige na, dalhin mo na ito. Pakisabi na rin na kailangan niya nang matapos ang report within the day. Utos pa ni Madam Vida. At inabot niya sa babaeng mga papeles na ipinabibigay niya sa kanyang anak na si Jasper. Wala na rin nagawa si Winona kundi ang sumunod dahil alangan nga naman na di siya sumunod. Amo naman niyang nag-uutos sa kanya. Kaya naman, iniwan na muna sandali ni Winona ang kanyang ginagawa sa katinungunang kinaroroonan ni Jasper. Nadatan niyang binata na kasalukuyang nagpapahangin sa may balcony at nakataplas na naman. Tumikim muna siya bago nagsalita. Sir Jasper, ito ng mga papeles na ipinabibigay ng mami niyo. Tapusin niyo na raw po within the day. Ilalapag ko na lang po dito. Muna na po ako. Tatalikod na sana si Winona nang pigilan siya ni Jasper. Winona. Napatigil naman si Winona. At bago humarap kay Jasper ay huminga muna siya ng malalim. Sir, may kailangan pa po kayo? Taas noong tanong naman ni Winona. Tumayo na rin si Jasper at ilang segundo ring tumitig kay Winona. I just want to apologize sa mga nasabi ko last week. I'm sorry. Hindi makapaniwala si Winona. Nahingi ng tawad sa kanya si Jasper. Alam ni Winona na madaling manakit ng damdamin ng kapwa, ngunit mahirap humingi ng tawad. It takes days and week and courage para magawa ito. At masabi ni Jasper at para kay Winona, para sa mga lalaki ay hindi ganun kadaling magbaba ng pride. Kaya naman kahit na na-offend talaga si Winona sa nagawa sa kanya ng amo niyang si Jasper, ay tinanggap na rin niya ang paghingi ni Jasper ng tawad. Dama ko naman pong tapat kayo sa inyong sinabi at bukal sa loob niyo ang paghingi ng tawad. Kaya naman sige po. Apology accepted na po. Nakangiting sagot ni Winona. Na-offend man siya ni Jasper ay mas nilaliman na lang niya ang kanyang pag-unawa
dahil alam niyang may pinagdadaanan ang lalaki at alam niyang mabuting tao naman si Jasper dahil sa pagpapakumbaba nito sa kanya ngayon. Samantala, dahil ayos na naman silang dalaway, sandali muna silang nagkwentuhan doon. Pasimpleng umisi si Winona. Sa tingin ko, nahila ka na masyado ng mapait na nakaraang nangyari sa'yo at tila nakalimutan mo na yung isang bagay. Ramdam ko na may mabigat kang pinagdadaanan, Sir Jasper. At gusto ko lang na malaman mo na hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang mami mo, si Madam Vida. Alam mo ba, nalulungkot siya kapag nagkakaganyan ka. Mahal na mahal ka niya, higit pa sa mga babaeng nagdaan sa buhay mo. At tinitiyak ko sa'yo na iwan ka man ng lahat ng tao sa mundo. Tanging ang nanay mo lang na si Madam Vida ang hinding-hindi mangiiwan sa'yo. Kaya Sir Jasper, sana po, hindi man sa ngayon, pero sana po ay manumbalik na yung sinasabi nila sa akin nang paulit-ulit na dating kayo. Matanda na po yung nanay nyo. Sana po ay muling maibalik na yung dating banding nyo sa isa't isa. Sa sinabing iyon ni Winona, tila natauhan si Jasper. Buong buhay niya, tinuon lang niya ang kanyang sarili sa kalungkutan. Kinulong niyang sarili sa 4 na sulok ng kanyang madilim na silid. At itinali niyang sarili sa pait ng kahapon na nangyari sa naging paghiwalay nila ni Gladys. Kalahati ng kanyang isip ay nagsasabing huwag makinig kay Winona. Ngunit ang kalahati ay nagsasabing tama nga ito. He still have his mom. Na hindi niya na ito nakakamusta o nakakausap man lang. Napako na siya sa hindi purong pagmamahal kay Gladys. Niwala na siyang ideya kung ano nang pinagdadaanan ng ina dahil nilamon na siya ng puot at galit sa kanyang puso sa nangyari sa dating karelasyon. Yeah, at ngayon ko lang na-realize yan, Winona. That's why I wanna say sorry and thank you for not giving up on me. Lagi ko na rin nasisingalan si Mommy, kaya kailangan kong makabawi sa kanya. Siya na lang ang meron ako na kailanman ay di mang-iwan sa akin at tama ka doon, Winona. So, thank you. Thank you talaga. Wala po yun. Ang mahalagay, unti-unti na rin kayong naliliwanagan, sabi ni Winona kay Jasper. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 3. Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Winona kay Jasper. Tumingin naman sandali si Jasper sa mukha ng dalaga. Is this your first time? Tanong niya. Nahihiya ring umamin si Winona na isa pa siyang birhin. Kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jasper. Hindi. Nautal niyang sabi. So, walang rason para kabahan. You are mine now, Winona. Just close your eyes and feel my body. Sa nakaraang kabanatay, unti-unting pinarealize ni Winona kay Jasper na kailangan nitong i-let go ang nakaraan at magpatuloy sa buhay dahil maraming nagmamahal sa kanya, lalo ng ina nito na laging nandyan para sa kanya. Kabanata 4. At simula ng araw na yon, ay hindi na rin mapaghiwalay ang dalawa at mas naging malapit sa isa't isa. Dahil kahit papaano ay may pinag-aralan naman si Winona, kaya naman kinuha na rin siya ni Jasper bilang assistant niya, pero doon lamang sa kanyang opisina sa bahay siya magtatrabaho. Nang ibalita ito ni Winona sa kanyang nanay at tatay ay labis namang natuwa ang dalawa na nakaabot doon ang kanilang anak ng 1 taong mahigit nang walang nagiging problema. Tapos tumaas pang posisyon nito. Kaya naman, hindi pumalya si Winona ng pagpapadala sa kanila ng pera na unti-unti na nilang napapalago doon sa lugar nila dahil nagtayo ang kanyang mga magulang ng munti nilang negosyo. Samantala, nagugustuhan na rin ni Madam Vida si Winona para kay Jasper dahil tunay na napakalaki ng ipinagbago nito at mas lalong naging close na rin silang mag-ina. Alam niya rin at dama niya na nagugustuhan na rin ni Jasper si Winona. Kaya naman siya nang gumawa ng paraan para magkaaminan na sila ng damdaming dalawa. Gabi yon at katatapos lang ni Winona na mag-ayos ng mga papeles na pinapaayos sa kanya ni Jasper nang ipatawag siya ni Madam Vida. Winona, paalis ako ngayon at magkikita kami ng mga amiga ko.
Nagsabi na rin ako kay Jasper pero di ko alam kung naunawaan niyang sinabi ko, so ikaw na lang ang bahala magpaliwanag sa kanya. Naroon siya sa kwarto niya. Puntahan mo siya at ako ay aalis na. Sabi ni Madam Vida kay Winona. Tumango na lang siya sa utos na yon ng Madam. Anong oras po kayo uwi at saang lugar ang punta nyo? Para kung sakaling magtanong si Sir Jasper ay may masasagot po ako. Tanong naman ni Winona. Magbo-ballroom dancing lang kami kamo ng mga amiga ko. Matagal-tagal ko na rin hindi na ibabanat ang mabuto-buto ko, kaya naman magwa-warm up muna akong mamaya. Sagot ni Madam Vida. Sige po, sasabihin ko na lang kay Sir Jasper. Siya, sige. Pumanik ka na at aalis na rin ako. Sabi ni Madam. Wala namang kamalay-malay si Winona na may masama na palang pinaplano itong matanda. Pagkaakyat ni Winona at pagkapasok sa may pintuan ay doon ang marahang inilak ni Madam Vida ang kwarto ng kanyang anak na si Jasper. At ang dahilan niya ay para magkaroon ng oras ang dalawa para sa isa't isa. Nagulat pa nga si Winona nang makitang tanging tuwalya lamang ang saplot ni Jasper sa kanyang bewang. Winona, why are you here? Tanong ni Jasper kay Winona nang mapapikit ang babae. Ano po, pinapasabi lang po ng mami niyo na lalabas lang daw siya kasama ng kanyang mga amiga para mag-ballroom dancing. Yun lang po. Sige po, aalis na ako. Pagtalikod ni Winona at nang bubuksan niya na ang pinto ay di niya na ito mabuksan. Ulit-ulit pa niyang pinihit ang doorknob ngunit ayaw talagang bubukas, kaya naman nagtaka na si Winona. Teka, bakit nakalakang pinto? Naka-automatic po ba ito, Sir Jasper? Tanong niya. Natawa naman si Jasper nang mahina, saka inahakbang ang kanyang mga paa papalapit kay Winona. Mas lalo lamang kinabahan ng babae nang papalapit na ito. Hindi rin siya makatingin ng diretso kay Jasper. Tabi ka, ako na. Sabi ni Jasper, saka sinubukan ring ipihit ang doorknob. At doon na pagtantong, nakalak na nga ang pintuan. Isa lang ang pwedeng gumawa nito. At alam niyang si Madam Vida yon. It's locked. Baka bukas ka pa makakalabas pag dumating na si Mommy. Wika ni Jasper sa muli nang bumalik sa kanyang closet upang kumuha ng boxer. Hindi naman maintindihan ni Winona ang kanyang gagawin. Kaya't namamawis na ang mga palad, kaya't na sobrang lamig doon sa loob ng kwarto ni Jasper. Di niya maunawaan kung bakit naman iyon gagawin ni Madam na ilak sila doon. Ano nga bang plano niya sa dalawa? Samantala, nang makabilis na si Jasper ng pang-ibabay, nagtungo naman siya sa may eskaparate upang magbukas ng isang mamahaling wine. Umiinom ka ba? Masarap to. Fresh from England pa to. You want? Tanong ni Jasper. Hindi naman mapakali si Winona dahil ang gusto lang niya sa mga oras na yun ay ang makalabas sa silid na yun. Okay lang po ako. Salamat. Wala ka bang ibang magagawa, Sir Jasper, para mabuksan itong pinto? Tanong ni Winona. Nananatili pa rin nakatayo sa may tabi ng pintuan. Napangisi naman si Jasper at habang nagsasali ng wine ay tumingin pa kay Winona. Wala akong susi at saka huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin sa'yo. Halika na dito. Ito ng wine mo. Sabi ni Jasper. Tiwala naman sa kanya si Winona, pero syempre, di pa rin naman mawawala sa kanya yung kaba. Kaya nakakakaba naman talaga yung makukulong ka sa isang kwarto kasama ang isang gwapong lalaking katulad ni Jasper. Sa pagkakataong yon, ay tanging sina Jasper at Winona na lang ang naroon sa kwarto. Huminga na lang din ng malalim si Winona, saka humakbang na rin papalapit sa lalaki. Tamang kwentuhan lang, at napainom na rin si Winona. At doon na nga tuluyang ikunento ni Jasper ang kanyang nakaraan at ang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago. Habang lumalalim ang gabi ay marami na rin natutuklasan si Winona tungkol sa pagkatao ni Jasper. Katulad ng mabait naman pala ito at tunay na malambing na tao. Nagbago lang siya ng kanyang ugali at muwi sa dati niyang nobya at naging kalaguyo nito kaya nabuhay siya noon sa puot at galit. Ngayon, na alam na ni Winona ang nakaraan ni Jasper ay pakiramdam niya ay nagugustuhan niya ng ilan sa mga karakter nito. Maya-maya pa, dala ng kalasingan ay
May isang hiniling si Jasper. Sa hiling niyang iyon ay alam na ni Winona ang ibig sabihin nito. Ngunit mas gusto niyang magmaangang-maangan dahil inosente pa naman talaga siya pagdating sa bagay na yon. Bakit? Anong gagawin natin? Utal na tanong ni Winona at talagang kinakabahan na rin siya. At this moment, I just want you to trust me. Mahinang sabi naman ni Jasper at malapit na nga ang kanyang mukha sa mukha ng babae. Marahang itinayo ni Jasper si Winona habang hawak-hawak ang mga kamay nito. Hindi malaman ni Winona pero kusa na lamang sumama ang kanyang katawan sa lalaki. Automatiko siyang sumunod at tila ba nahipnotis mo na ng taglay na karisma ni Jasper. Nang makarating sila sa kama ay doon na siya inuupo ng lalaki. Madilim ang buong silid. Nakasarado ang bintana at natatakloban ito ng itim na kortina. Tanging liwanag lang ng galing sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Nakatitig lamang sila sa mga mata ng isa't isa. Nagpapakiramdaman kung sinong mauuna. Ngunit iyong tagpong iyon ang pinakagusto ni Jasper. Ang masdan at pagsawain ng kanyang mga mata sa magandang mukha ng dalaga. Napakaganda mo, Winona. Sa dinami-dami ring babaeng nakilala at nakasama ko, ikaw yung pinakakumikinang. You are different. Malambing na sabi ni Jasper habang hinawi ang buhok ng dalaga na nakaharang sa magandang mukha nito. Maya-maya pa'y humiling na ng isang bagay si Jasper. Winona, maari ba kitang halikan? Malumanay niyang tanong sa dalaga. Kabado naman si Winona na nakatitig lamang kay Jasper at di malaman kung anong isasagot dahil aminado siya sa kanyang sarili na ito ang unang pagkakataon na mangyayari sa kanya na maging ang makipagtitigan ng malapitan sa isang lalaki ay ngayon lamang niya naranasan. Kinakabahan ka ba? Mahinang tanong ni Jasper kay Winona sa tonong nangaakit. Marahang tumango na lamang si Winona. Huwag kang mag-alala. I'll be more gentle, sabi ni Jasper at mas inilapit pa ang kanyang mukha sa inosenteng mukha ni Winona. Abot-abot naman ang kaba ni Winona. Hindi niya malaman ang nararamdaman niya. Patuloy din sa panginginig ang kanyang matuhod at kamay. Kinakabahan ako. Mahinang pag-amin ni Winona kay Jasper. Tumingin naman sandali si Jasper sa mukha ng dalaga. Is this your first time? Tanong niya. Nahiyaring umamin si Winona na isa pa siyang birhen kaya nagsinungaling na lamang siya kay Jasper. Hindi. Nautal niyang sabi. So, walang rason para kabahan. You are mine now, Winona. Just close your eyes and feel my body. Marahang sabi ni Jasper sa kasinimulan ng ilapat ni Jasper ang kanyang mga labi sa inosente, malambot at mapulang labi ni Winona hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay nauna nang nagising si Winona at sakto na hindi na nakalakang pinto kaya naman minabuti niya nang mauna nang umalis habang mahimbing pang natutulog si Jasper. Maya-maya pa, may isang oras nang nakalipas nang magising na rin si Jasper at kaagad niyang kinapa ang kanyang tabi kung nandun pa si Winona ngunit wala na ito doon. Winona? Pagkamulat naman ni Jasper ay si Winona kaagad ang kanyang hinanap at napabulalas na lang siya sa kanyang nakita sa may bedsheet. Wait, she's a virgin. Ana si Jasper sa kanyang sarili. Buong akala niya ay di na ito isang birhen kaya naman di makapaniwala ngayon si Jasper. Nang makapag-ayos si Jasper ay kaagad niyang hinanap si Winona at doon niya ito natagpuan sa may kusina at kasalukuyang naghanda ng almusal niya. Winona. Tawag ni Jasper kaya napalingon kaagad ang babae. Sir Jasper, gising na po pala kayo. Sinusubukan nga ni Winona na kumilos ng normal at magkunwari sa sarili sa nangyari sa kanila kagabi. Ngunit para bang di niya kaya dahil sa tuwing makikita niyang mukha ni Jasper, ang naalala niya ay ang reaksyon ng mukha nito nung may nangyari sa kanilang dalawa. Sa kabilang banday, kaagad namang lumapit si Jasper kay Winona at niyakap ito. I'm sorry.
Sorry kagabi. Did I hurt you? Tanong pa ni Jasper dahil ang inaalala niya yung dugo na nakita niya sa bedsheet. Okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. At saka, bakit po kayo humingi ng tawad? Ayos lang po talaga ako, promise. Sagot naman ni Winona. Alam niyang tinutukoy ni Jasper ay yung spot, kaya naman sinisigurado na lang niya. Ang binatang okay lang siya. Talaga? Muling tanong ni Jasper. Oo naman po, sige na. Maupo na po kayo dyan. At dito na kayo kumain sa baba para naman magkasabay na kayo ni Madam Vida. Bago nga maupo doon si Jasper, ay hinalikan pa niya sa noo si Winona. Yung nangyari, hindi siya one night stand para sa akin, Winona. I meant it. Sabi ni Jasper, saka muling niyakap ang dalaga. Saktong dating naman ni Madam Vida at naabutan sila sa ganitong akto. What's going on? Anong meron sa yakap niyo? Tanong ng ginang sa pabirong tono. Tila nga'y nagwagi ang ginang sa kanyang plano na mapalapit ang dalawa sa isa't isa. Mabilis nang kumawala si Winona sa pagkakayakap na yon at nakaramdam ng hiya. Nothing, Mom. Come on, Winona. Sumabay ka na sa amin sa pagkain. Sabi ni Jasper sa hinawakan niyang kamay ni Winona. Umiling naman kaagad si Winona. Naku, wag na po. Nakakahiya at isa pa'y hindi magandang ting. Walang problema doon, Winona. Dahil girlfriend na kita. Sa sinabi niyo ni Jasper ay sabay na milog ang mga mata ni Winona at ni Madam Vida. Pareho silang hindi makapaniwala sa sinabi ni Jasper. At di tuloy malaman ni Winona kung nagbibiro lang ba ang binata o hindi. Ano? Ano ka mo? Utal na tanong ni Winona. Sabi ko, girlfriend na kita. Mas mabuti at kaharap si Mommy. Sabi naman ni Jasper. Sa tono naman ng lalaki ay mukha namang seryoso talaga ito, ngunit di mo na kaagad naniwala si Winona. Hoy, bakit? Nanligaw ka ba? At saka di pa kita sinasagot, no? Kung sakali man. Tanong ni Winona, kaya naman pasimpleng napatawa si Madam Vida. Dahil naalala niya bigla na ganitong-ganito sila dati ng ama ni Jasper. Oh, dililigawan kita, basta tayo na. Sabi naman ni Jasper. Simula nang may mangyari sa kanilang dalawa, ni Winona, lalong umusbong sa puso ni Jasper na gusto pa niyang makilala ang dalaga. Lalo pa nang malaman niyang isa pa itong birhen. Kaya naman si isip ni Jasper ay hindi niya napakakawalan pa si Winona. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 4. Good morning, Mommy! Sa wakas, nagising ka na rin po. Mommy? Ako? Mommy niyo ako? Hindi. Baka nagkakamali lang kayo, mga bata. Wala pa akong anak. Hindi akong mommy niyo. Nagugulang sabi ni Winona sa triplets. Nalungkot naman ang mukha ng triplets. Sabay pasok naman doon si Jasper. Oh, mga baby ko. Kinukulit niyo naman ba ang mommy niyo? Sabi niya, Daddy, hindi raw siya ang mommy namin. Ano pong nangyayari kay mommy? Mga anak, may sakit si mommy. At anak niya kayo. Nagugulan pa lang siya sa ngayon, okay? Huwag na kayong malungkot. Sa nakaraang kabanatay, nagtagumpay si Madam Vida sa plano nito na mapalapit sa isa't isang anak na si Jasper at si Winona. At di lang sila napalapit sa isa't isa dahil ibinigay din ng dalaga ang buong sarili sa lalaking kanyang iniibig. Kabanata 5. Habang lumilipas ang mga araw, ay nagbubunga naman ang panunuyo ni Jasper kay Winona. Dahil sa wakas, ay sinagot na rin siya nito. Sabay nila itong ipinaalam sa mga magulang ni Winona nang minsan nila itong i-video call at wala naman silang naging pagtutol dito. Ngayon nga, 8 buwan ng buntis si Winona. Kaya mas lalong iningatan ni Jasper ang kanyang nobya at nakaplano na silang magpakasal kapag nailuwal na ni Winona ang kanilang mga magiging anak. Jasper, I can see na posible triplets ang anak niyo ni Winona. She needs to take her medicines and vitamins well para walang maging problema. Next month, due date niya kaya dubli ingat kayo. Masayang anunsyo ng doktor. Labis naman ang galak ng dalawa dahil ang hiling pa nga nila ay sana'y triplets nga ang kanilang anak. Tapos may babae rin
at lalaki para all-in-one. Wala na silang hihilingin pa. Okay, Doc. Naunawaan po namin. Thank you. Sagot naman ni Jasper. Pagka-uwi nila sa bahay, ay mas lalong ipinaramdam ni Jasper ang pagmamahal at pag-aalaga niya kay Winona dahil alam niyang medyo komplikado na ang sitwasyon ng kanyang mag-iina. May gusto ka pa bang kainin? Anything? Tanong kaagad ni Jasper kay Winona nang makaupo sila sa may couch. Okay lang ako, mahal. Ito ngang parang sasabog ng tiyan ko sa kalakihan. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay mailabas ko sila ng maayos at walang aberya. Wika naman ni Winona na may bahid ng pag-aalala. Of course, makakaya mo yan. I'm here. We're here. Di ka namin pababayaan. Magdasal lang tayo. Huwag kang kabahan, mahal, ha? Makakaraos din tayo ng mga anak natin. Pagpapalakas naman ng loob na sabi ni Jasper kay Winona. Makalipas ang isang buwan ay dumating na nga ang due date ni Winona. Mahal, ang sakit na ng tiyan ko. Aray, manganganak na yata ako. Daing ni Winona habang nakahawak sa kanyang tiyan. Taranta namang tumayo kaagad si Jasper dahil tila dumating na ang kanilang pinakahintay na araw. Ganun ba? Let's go. Dadali na kita sa ospital. Anas ni Jasper at mabilis nang inalalayan si Winona patungo sa kanilang sasakyan. Nang makarating na sila sa ospital, ay kaagad na silang inasikaso ng mga nurses at iba pang medical staffs. Mahal, huwag kang aalis dyan, ha? Huwag mo kaming iiwan. Kahit na daing nasasakit si Winona, di pa rin niya nakalimutang magbilin kay Jasper. Dahil ang totoo, kahit gaano pa man kalakas ngayon ang kanyang loob ay, kinakapitan pa rin talaga siya ng nervyos at ng takot. Oh, dito lang ako. Lakasan mo ang loob mo. Sabi naman ni Jasper. Palibhasa ay triplets. Medyo natagalan sila sa loob ng operating room. Ang balak nga na normal delivery ay nag-cesarean section. Dahil sa una pa lang, kita na ng doktor na malalim ng nervyos ni Winona. Kaya naman nagdesisyon na sila na isi-section na si Winona na may permiso na rin naman ni Jasper at Madam Vida. Ilang oras din ang itinagal ng sa wakasay na iluwal na rin ang malulusob nilang triplets. Jasper, nailuwal na ni Winona ang mga bata. Ligtas ng mga bata. Anunsyo ng doktor kina Jasper, ngunit tila malamig ang itsura niya. Talaga? Si Winona, kumusta ang asawa ko? Tanong naman ni Jasper. Tila nagbago naman ang reaksyon ng mukha ng doktor. Nire-revive pa namin siya. Just give us more time dahil bumababa ang vital signs niya. We need your prayers. Malungkot na sabi ng doktor at kaya lamang lumabas ay para lamang ipaalam yun kina Jasper. What? Mom? Maluhaluan namang sabi ni Jasper. Maging si Madam Vida ay di makapaniwala sa sinabi ng doktor. Oh my God. Do everything to save her. Sabi ng donya. Makalipas ang oras, sa awan ng Diyos ay nailigtas nila si Winona. Ngunit may isang bagay muna na gustong siguruhin ng doktor sa pagising ni Winona. At yun, ang inihintay niya ngayon. May malay na po si Winona. Sabi ng nurse kay ni Jasper. Kaya naman kaagad na nagtungo na sa recovery room ang mag-ina. Naabutan nila sa loob ang doktor at ilang nurse para abangan ang magiging reaksyon ni Winona. Samantala, kaagad namang lumapit na rin si Jasper sa kinaroroonan na Winona. Winona, mahal, salamat sa Diyos at ligtas ka. Maluhaluhang wika ni Jasper kay Winona. Ngunit, sa halip na salubungan din ni Winona ang reaksyon na yun ni Jasper, ay nakadulala lang siya. Nakatingin lang siya sa paligid at pawang nagtataka at nagugulan sa nangyayari. Nang maigala ni Winona ang kanyang mga matay, muli siyang tumingin kay Jasper na kasalukuyang naghihintay ng sagot at reaksyon niya. Anong sinabi mo? Sino ka? Sino kayo? Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Nagugulang sabi ni Winona na ikinagulat nilang lahat. Nagkatingin ng mag-inang Jasper at Madam Vida at ang doktor ay bigla na lang napailing. Ngayon niya napatunayang
Nagkaroon ng hemorrhage sa ulo si Winona at hindi nito kinaya ang ma-anesthesia na itinurok sa kanya. Dahil during operation ay nakatatlo silang subok ng anesthesia dahil ayaw tanggapin ang katawan ni Winona. Sa kabilang banday, halos umiwalay ang diwa ni Jasper sa kanya at malaglag ang panga sa naging reaksyon ni Winona. Kaya naman nagtanong na si Jasper. Winona, Dok, anong nangyayari? Bakit hindi niya kami kilala? Nagugulang tanong ni Jasper. Sa pagkakataong yun ay nagbigay na ng sapat na impormasyon ang doktor. Jasper, Madam Vida, nagkaroon ng temporary memory loss si Winona dahil sa mga anesthesia na itinurok sa kanya. Dinapuan siya ng nervous during the operation kaya hindi tumalap sa kanyang mga gamot. Jasper, Madam Vida, sa ngayon po ay hayaan na lang muna natin siyang makapagpahinga dahil sa sariwa pa rin ang sugat niya. Gusto ko rin muna kayong makausap. Paliwanag naman ng doktor at maging ito ay nalulungkot din sa nangyari. Sa pagkakataong yun ay hinayaan na lang muna nila ang mga nurse na mag-asikaso kay Winona at sumunod na sa doktor palabas ng silid upang mas maliwanagan sila sa nangyari kay Winona. Jasper, tatapatin ko na kayo. Napaka-rare nang nangyaring ito kay Winona. Kapag hindi natin siya nagawa ng paraan dito, may refer ako sa inyo sa Amerika na isang magaling na doktor na maaaring makatulong sa atin. Huwag muna natin siyang pilitin na malalang mga bagay-bagay dahil baka lalong matrigger ang kanyang pag-iisip. At ang misasuggest ko ay hayaan yung dito muna siya sa ospital magpagaling para ma-monitor din namin ang kondisyon niya. Paliwanag ng doktor. Maluhalawa namang nagbigay ng reaksyon si Madam Vida at napakapit pa sa braso ng kanyang anak. Oh my God! Nakakaawa. Nakakaawang manugang ko. Umiiyak niyang sabi. Hindi nga iniwan ni Jasper ang kanyang asawa. Inasikaso niya si Winona kahit na hindi talaga siya nito naaalala. Nakatingin nga lang sa kanyang babae na para bang malalim ang iniisip kung sino ba talaga si Jasper. Ngunit wala talaga siyang maalala. Hindi rin alam ni Winona na nanganak siya dahil sa matinding epekto sa kanya ng anesthesia. May pagkakataon ba na halos nagwawala na talaga si Winona kapag inaatake siya ng sakit ng ulo dahil pinipilit niya talagang makaalala. Kaya ang tendency ay natuturukan lang siya ng pampakalma halos araw-araw. Kaya naman, matutuluyan ng magdesisyon si Jasper na dalhin na ito sa Amerika dahil awang-awa niya siya sa kanyang asawa na si Winona. Doc, Ma'am, kailangan na natin siyang dalhin sa Amerika bago pa mahuli ang lahat. Naawa na ako sa asawa ko. Gusto ko na siyang gumaling. Matapang nasabi ni Jasper na sinang-ayon na naman kaagad ni Madam Vida. Yes, I agree, Doc. Ibigay mo sa amin yung referral at sa makalaway, tutungo na kami sa Amerika. Utos ng Madam sa doktor at desidido na silang mag-ina na dalhin sa Amerika si Winona. Pumayag naman ng doktor dahil ito na rin sanang isasuggest niya dahil baka lalo pang lumalang sitwasyon ni Winona. Kaya naman, nang sumunod na araw, nang may ayos ng mga kailangan dalhin ay, nauna nang umalis si Jasper at Winona para may maiiwan sa triplets na ipaalam na rin nila ito sa mga magulang ni Winona. Kaya naman labis ang pag-aalala nila sa kanilang anak. Pero malaki ang tiwala nila kay Jasper. Kaya naman ang tanging magagawa at may itutulong na lang nila ay ang ipagdasal ang kaligtasan ng kanilang anak. Nang makarating sila sa Amerika, ay kaagad na nilang tinungang ospital na itinuro ng doktor nila at kaagad ni hinanap ang doktor na ni-refer sa kanila. Hindi iniwan ni Jasper si Winona ni ilang segundo. Kahit na hindi siya nito maalala, ay patuloy pa rin ang pag-aalaga niya rito. Minsan nga ay naiiyak niya siya dahil sa awa para kay Winona. Pero dinadaan na lang niya sa dasal dahil alam niyang ito ang makakatulong sa kanila. Inabot sila ng 3 taon doon at ang kanilang triplets ay lumalaki na rin at nagiging madaldal na. Kapag nag-video call ay ipinapakita nila iyon kay Winona. Ngunit kahit anong galing ng doktor ay parang wala ring pagbabago, wala ring nangyayari. Kaya naman, nagdesisyon na si Jasper na umuwi na lang sa Pilipinas at trabahuin na lang ang bawat araw na muling manumbalik ang mga alaala ng kayang pinakamamahal na si Winona.
Mommy! Mommy, wake up! Wake up na! Sabay-sabay na niyuyugyug ng 3 gulang na triplets na sina Maya, Danaya, at Kai, ang kanilang ina na si Winona, na kasalukuyang mahimbing na natutulog at nagpapahinga. Sa kasarapan ng tulog ni Winonay, hindi talaga siya matinag sa pagigising sa kanya ng 3 bata. Kaya naman ang ginawa nila ay inakyat na nila ang kama nito, saka doon naglulundag para lang magising ang kanilang ina. Ano ba? Ang iingay nyo? Wika ni Winona sa tono ng bagong gising. Sa kakulitan ng 3 ay napabangon na rin si Winona mula sa pagkakahiga dahil sa kakulitan ng cute niyang triplets. Kahit pupungay-pungay ang mga mata ni Winona ay panay pang hikabay. Wala na rin siyang nagawa kundi ang imulat ang mga mata upang tingnan kung sino ba ang mga batang ito na nangungulit sa kanya upang magising. Maya-maya pa, nang maimulat na ni Winona ang kanyang mga mata, ay doon nabubungad sa kanya ang 3 makukulit na mga bata na pare-parehong nakatingin sa kanya. Good morning, Mommy! Sa wakas, nagising ka na rin po. Kahit bulol ang pagsasalita, nagawa pa rin nilang batiin ang kanilang Mommy Winona. Habang siya naman ay para bang nakakita ng multo na nakatitig pa rin sa triplets na iyon. Mommy? Ako? Mommy niyo ako? Hindi. Baka nagkakamali lang kayong mga bata. Wala pa akong anak. Hindi akong mommy niyo. Nagugulang sabi ni Winona sa triplets. Nalungkot naman ang mukha ng triplets. Sabay pasok naman doon si Jasper. Oh, mga baby ko. Kinukulit niyo naman ba ang mommy niyo? Sabi niya, Daddy, hindi raw siyang mommy namin. Ano pong nangyayari kay mommy? Nakangusong sumbong ng isa sa triplets, sabay lapit sa kanilang ama. Naupo naman muna si Jasper sa kama, sa may paanan ni Winona. Saka kinalong ang anak habang si Winona naman ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila. Mga anak, may sakit si mommy. Anak niya kayo. Nagugulan pa lang siya sa ngayon. Okay? Huwag na kayong malungkot. Paliwanag niya sa kanyang mga anak. Alam niyang bata pang mga ito para maunawaan ang mga bagay na yon. Ngunit dahil matalino ang mga ito at maunawaan naman yun kaagad ng mga bata. Kailan po gagaling si Mommy? Lagi na every morning di niya kami kilala. Ay di niya makipag-play sa amin. Sabi pa ng isa sa triplets, sabay na lungkot ang mukha. Anak, sa ngayon, understand muna natin si Mommy ha? Di niyo pa maunawaan sa ngayon pero mahal kayo ni Mommy niyo. Ipag-pray na lang natin na sanay gumaling na si Mommy niyo, okay? Sabi naman ni Jasper. Sabay-sabay namang ngumiti ang triplets. Okay, Daddy. Mag-play na lang po kami sa playroom namin. Sabi nila. Okay mga anak. Yaya, pakialalay sa mga bata. Utos naman ni Jasper sa kanilang yaya. Okay po, sir. Tugon ang katulong sa kaisinaman ng mga bata sa kanilang playroom. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 5. Sino ba kayo? Bakit nila ako tinatawag na Mommy? Wala akong anak. At saka, bakit ako nandito? Hindi ganitong bahay namin. Walang ganitong kama. Walang mga ganyang mga bagay. Walang bata. Walang ikaw. Nasaan ba ako? Gusto ko nang umuwi. At doon ay, tuluyan ng tumulo ang mga luha ni Winona. Ginawa na nga ni Jasper ang lahat, ngunit wala pa ring bisa ang mga naging gamot at procedures. Hindi pa rin bumabalik ang maalaala ni Winona at tila wala pa ring pagbabago. Sa nakaraang kabanatay, nagkaroon ng temporary memory loss si Winona, kaya kahit mahirap ay, hindi sinukuan ni Jasper ang asawa dahil naniniwala siyang babalik pang alaala ng kanyang asawang si Winona. Finale. Nang makalabas ng silid ang mga bata at nilapitan na rin ni Jasper ang kanyang asawa at doon na umupo sa tabi nito. Sinubukang hawakan ni Jasper ang mga kamay ni Winona, ngunit mabilis itong inalis ng dalaga. Mahal, may gusto ka bang kainin? Anong gusto mo? Gusto mo bang lumabas? Tanong ni Jasper. Sa halip na sagutin ang tanong nito ay muling naglabas ng saloobin si Winona kay Jasper. Sino ba kayo? Bakit nila ako tinatawag na Mommy?
Wala akong anak. At saka, bakit ako nandito? Hindi ganito ang bahay namin. Walang ganitong kama. Walang maganyang mga bagay. Walang bata. Walang ikaw. Nasaan ba ako? Gusto ko nang umuwi. At doon ay, tuloy nang tumulo ang mga luha ni Winona. Ginawa na nga ni na Jasper ang lahat ngunit wala pa ring bisa. Ang mga naging gamot at procedures. Hindi pa rin bumabalik ang mga alaala ni Winona. At tila wala pa ring pagbabago. Samantala, tila may kumurot naman sa puso ni Jasper sa sinabing yun ni Winona. Kakaibang sakit. Sakit na hindi niya alam kung paano paghilumin. Napakasakit pala na magmula ang mga salitang yon mula sa babaeng iyong pinakamamahal. Napakasakit pala kapag hindi kanya naaalala. Maging ang mga pinagsamahan niyo ay naglaho na rin na parang isang bula. Mahal na mahal niya si Winona. Kaya naman gaano man kahirap ngayon ang kanilang sitwasyon, ay kakapit lang siya sa pagmamahal niya para sa babae. At kailanman ay hindi susukuan kahit na humantong man sa isang desisyon na hindi kayang gawin pero kailangan. Kailangan niya nang gawin. Mahal, alam kong gulong-gulo ka pa sa ngayon. Alam kong di mo pa maintindihan ang nangyayari. Gusto kong malaman mo na ikaw ang tinitibok nitong puso ko. Mahal na mahal kita. At kung gusto mo nang umuwi, hayaan kita mahal. Baka sakaling, pagdating mo doon ay, bumalik na ang mga alaala mo. Masakit man sa akin, kailangan kong gawin para sa iyo. At sa lahat ng mga desisyon na nagawa ko, ito na marahil ang pinakamahirap. Ang desisyon na, kailangan mo na kitang palayain para gumaling ka. Mahal na mahal kita, Winona. At sana, kapag bumalik ng alaala mo, kami ng mga anak natin ang una mong hanapin. Umiiyak na sambit ni Jasper kay Winona. Masakit man sa kanyang damdamin, mahirap man sa kanila lalong-lalo na ang kanilang mga anak. Kung ito na lang ang natitirang paraan, ay buong puso na itong gagawin ni Jasper, ang palayain pansamantala si Winona. Hindi na rin nakaimik noon si Winona pero nang makita niyang mga luha ni Jasper sa kanyang mga mata ay para bang nakaramdam siya ng habag at awa na di niya malaman kung saan nagmumula. Kahit anong gawin niya ay di naman niya talaga ito maalala. At ramdam niya na hindi man niya maalala si Jasper ay alam niyang mabuting tao ito. Samantala, nang maipaalam na ni Jasper sa kanyang ina na si Madam Vida ang kanyang desisyon ay di na rin nagdalawang isip pa ang matanda. Bagkus ay pinayagan na rin niya ang desisyon na ito ng kanyang anak dahil may tiwala naman siya dito na alam niya ang kanyang ginagawa at makabubuti para sa kanyang asawa. Nang dumating ng araw ng pag-alis ni Winona, ay habol-habol naman siya ng kanyang mga anak na umiiyak. Mami! Mami! Huwag kang umalis, Mami! Sigaw ng triplets. Pigil-pigil naman sila ng kanilang Granny Vida. Mga apo, babalik din si Mami. Magpapagaling lang siya. Paliwanag naman ni Madam Vida na nangingilid na rin ang kanyang maluha dahil sa eksenang yon. Si Jasper na rin naghatid kay Winona para maipaliwanag na rin niya ang nangyari sa mga magulang nito bago niya iwan sa Masbate si Winona. Ilang oras din nang nakarating sila sa Masbate. Madali namang natukoy ni Jasper ang isla ni na Winona dahil na rin sa lokasyon at direksyon na ibinigay sa kanya ng mga magulang nito. Nang makarating sila doon ay sinalubong kaagad sila ng mag-asawa at kaagad na inalalayan si Winona papasok ng bahay. Habang tahimik lang na nakaupo si Winona at iginagala ang kanyang mga mata ay sinamantala na rin ni Jasper ang pagkakataon para ipaliwanag sa mga ito ang tunay na nangyari. Naunawaan namin iyo at nagpapasalamat din kami dahil alam namin hindi mo pinabayaan ang anak namin. Maraming salamat sa sakripisyo mo. Hayaan mo na kami naman ang gumawa ng paraan ngayon para gumaling si Winona. Gagawin namin ang lahat para manumbalik ang kanyang mga alaala. Para mabuo na muli ang pamilya niyo dahil nakakaawa naman ang mga apo ko. Maluhaluhang sabi ng nanay ni Winona. Tumango naman si Jasper at ngumiti. Maraming salamat po, Nay, Tay, sa malawak niyong pag-uunawa. Mahal na mahal ko po si Winona, kaya hintayin ko pong pagbabalik niya. Kayo na muna po ang bahala sa kanya. Sabi naman ni Jasper, sabay tingin kay Winona na kasalukuyan namang nakikinig lang sa kanila.
O sige iho, ayaw mo ba talagang magpalipas na muna dito ng isang gabi? Tanong ng ama ni Winona kay Jasper. Hindi na po. Siguradong naghihintay na rin po ang mga anak namin. Muna na po ako. Tugon ni Jasper, saka ibinaling na rin ang atensyon kay Winona at nilapitan nito. Winona, muna na ako ha. Magpagaling ka. Tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo ang nanay at tatay mo na muling manumbalik ang mga alaala mo. Huwag kang magpapatalo sa sakit mo. Hintayin ka namin ng mga bata. Mahal na mahal kita. Pigil na pigil ni Jasper ang kanyang mga luha na pumatak. Saka iniwanan si Winona na matamis na halik sa kanyang noo. Wala lang reaksyon si Winona pero para bang gusto niyang pigilan ang pag-alis na ito ni Jasper. Pero parang may pumigil kaya hinayaan na lang muna niya ang nangyayari. Pagkaalis ni Jasper at di na rin naman nagpapigil ay muling pinagbasta ng mag-asawang kanilang anak. Halos mahigit 4 na taon na rin ang hindi nakauwi si Winona. Kaya naman baka sa kanilang mga reaksyon ang labis na pagkamis sa kanilang nag-iisang anak. Di naman nila mapigilan ng mapaluha dahil sa sinapit na ito ng kanilang anak. Pero wala naman silang sinisisi dahil wala namang may gusto sa nangyari. Anak, naalala mo ba kami ng tatay mo? Bungad na tanong ni Ginang Rosa sa kanyang anak. Marahan namang umiling si Winona nang may malungkot na reaksyon. Ngumiti naman ang mag-asawa saka hinawakan ang mga kamay ni Winona. Okay lang yan anak. Dahan-dahanin natin ang proseso. Hindi natin bibiglain ha. Alam pong dala na rin yan ng pagod mo at kakaisip kung paano mo kami mabibigyan ng iyong tatay ng magandang buhay. Gusto lang namin na malaman mo na okay na. Ayos ng lahat anak. Hindi mo na kami kailangang isipin pa. Ngayon, ikaw naman ang magpapahinga. Muli nating sasariwain yung buhay natin dito sa probinsya. Kami naman mag-aalaga sa iyo ulit. Sisiguraduhin namin ng tatay mo na kapag bumalik ng mga alaala mo, malakas ka na ulit. Pero hindi na para sa amin, kundi para na sa iyong mga anak at asawa. Tulungan mo kami anak ha. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo at napakasakit sa amin na hindi mo kami maalala. Tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Ginang Rosa. Ay sana niyang umiyak dahil alam niyang hindi ito makakatulong, ngunit ano nga bang magagawa niya ina siya Natural lang na ganitong maging reaksyon at normal lang na makaramdam siya ng awa sa kanyang anak. Tinapik-tapik naman ni Mang Rodrigo ang likod ng kanyang asawa, maging siya ay pigil-pigilin ang mga luha. Tahan na. Alam kong hindi itong makakatulong sa ating anak. Dapat puro saya lang tayo dito ha. Bukas na bukas, isasama kita anak sa nabili naming lupa ng nanay mo. May mga tanim na rin at nasasakahan na. At iyon ay para sa iyo. Pinaghirapan mo yun anak. Sa bawat padala mo sa amin, doon namin nilalagay. Ipapasyal ka namin bukas. Sabi ni Mang Rodrigo. Tumangulang si Winona. Magana ang loob niya sa dalawa at tila ito talagang hinahanap-hanap niya, ang tunay na kalingan ng kanyang mga magulang. Sa bawat araw na nagtatagal doon sa kanilang probinsya si Winona, ay marami siyang natutuklasan tungkol sa kanyang sarili. At sa wari niya ay unti-unti na nga siyang nakakaalala. Hindi man lahat, pero may natatandaan na siya. O anak, gusto mo bang tilapia? Paborito mo to. Maraming huli ang ninong isko mo at pinabibigay niya ito sa iyo para raw muli kang manaba at nangangayat ka na raw. Sabik na sambit ni Mang Rodrigo sa kanyang anak na si Winona. Maya-maya pa ay bigla namang sumagot si Winona. Tatay po ni Janela? Sabi niya, kaya naman nagkatinginan ang mag-asawa dahil tama siya, ang mga iyon ng best friend niyang si Janela. At nakaramdam ng galak dahil unti-unti niya siyang nakakaalala. Naalala mo na anak? Utal na tanong ni Ginang Rosa. May mga naalala po akong konti nay, pero yung crochet ang pinakamalinaw. Maaari niyo po ba akong bilhan ng ganun ay? Tanong naman ni Winona sa kanyang ina. Ikinatuwa naman iyon ng mag-asawa. Aba, oo naman anak. Kahit ilan pa, bukas na bukas ay bibilhan kita. Sagot ng kanyang ina. Sa bawat nangyayari kay Winona, ay di pumapali ang mag-asawa. Na-update ito kay Jasper, kaya naman natutuwa ang mag-ina doon sa Maynila. Isang gabi,
Nilapitan ni Winona ang kanyang ina na mag-isang nakatayo sa may kanilang pintuan. Nay, bakit ho kayo mag-isa? Nasaan ho si Itay? Tanong ni Winona sa kanyang ina. Napalingon naman sa kanyang ina. Naghanda ang tatay mo anak doon kina Ninong Isko mo nang gagamitin nilang bangka bukas at sasama raw siya para ihuli ka ng mga hipon. Sabi naman ni Ginang Rosa. Talaga po, Nay? Maaari ba akong sumama bukas? Gusto ko pong sumakay ng bangka. Tanong ni Winona. Sigurado ka ba anak? Kaya mo ba? Oo naman po, Nay. Gusto ko pong tumulong para naman makalanghap din ako ng simoy ng dagat. Namiss ko po yun eh. Pinayagan na rin siya ni Ginang Rosa dahil alam niyang makakatulong din ito sa kanyang anak. Nako, Rodrigo, parang hindi magandang alon ngayon ah. Bumalik na lang kaya tayo. Nag-aalalang sabi ni Mang Isko nang mapansin niyang ibang direksyon ng alon ngayon at unti-unti na ring lumalakas. Inobserbahan din yun ni Mang Rodrigo kaya sumaayon siya kay Mang Isko. Maya-maya pa ay nagtanong na si Winona nang mapansin niyang parang may pinag-usapan ng dalawa. Tay, may problema po ba? Tanong ni Winona sa kanyang ama. Para din na mag-alala pa si Winona ay nagpalusot na lang siya ng ibang dahilan dahil baka maka-apekto pa sa utak ni Winona ang pag-iisip. Wala naman anak. Babalik muna siguro tayo dahil medyo mailap ang mga isda ngayon. Walang nagsisilabasan. Palusot ni Mang Rodrigo sa kanyang anak. Tumangon naman si Winona at bumayag na rin. Ganun po ba? O sige po tay. Sabi niya. Nang ililiko na ni Mang Rodrigo ang bangka, sa kasamaang palad ay biglang hinampas sila ng malaking alon dahilan para mabangga ang kanilang sinasakyang bangka sa may mabatong bahagi ng dagat. Kaya naman nagsitalsikan sila doon sa lakas ng impakay. Nawala ng malay si Winona. Dala ng matinding pag-alala ni Mang Rodrigo ay minadali kaagad nila ni Mang Isko ang pagsagwan at isinugod na kaagad sa ospital ang kanyang anak na si Winona. Nang makarating naman kay Ginang Rosa ang balita ay kaagad na rin niyang pinuntahan ng mga ito sa ospital na itinuro ni Mang Isko. Rodrigo, kamusta si Winona? Ano bang nangyari? Halos di magkamayo sa pag-alala si Ginang Rosa at kaagad tinanong ang kanyang asawa. Sasagot na sana si Mang Rodrigo nang lumabas na ang doktor. Mr. Rodrigo, gising na ang anak ninyo. Sabi ng doktor, kaya wala nang pinalampas pang oras ang mag-asawa at pumasok na kaagad sa loob ng kwarto. At doon ay nadatna nila si Winona na umiiyak. Nay, tay, nasaan na ang mga anak ko? Si Jasper, nasaan na ang asawa ko? Humahagulol sa iyak na tanong ni Winona. Sa narinig ng mag-asawa at nagkatinginan sila dahil sa wakas. Sa wakas ay bumalik na rin ang mga alaala ni Winona. Nakakaalala ka na anak. Salamat sa Diyos. Wika ni Ginang Rosa at niyakap na siya ng kanyang mga magulang. Nang payagan na sila ng doktor na makalabas ay doon na nila hinintay sa bahay nila ang pagdating ni na Jasper dahil naitawag na ito kaagad ni na Ginang Rosa sa kanila. Nakakakwentuhan na rin na nga nila si Winona at nasagot nga lahat ni Winona ang mga katanungan nila. Kaya naman doon nila napatunayang bumalik na nga ang mga alaala ng kanilang anak. Makalipas na isang araw ay nakarating na rin doon ang mag-aama kasama si Madam Vida. Sabik nila na muling makita si Winona at malaman na naalala na sila nito. Winona, naalala mo na kami? Tanong ni Jasper kay Winona. Ilang segundo rin silang nagkatinginan hanggang sa hinawakan na ni Winona nang marahan ang mukha ni Jasper. Oo Jasper, asawa ko. Sagot niya, sabay tulo ng kanyang mga luha. Doon ay niyakap na rin siya ng mahigpit ni Jasper at muling hinalikan sa kanyang mga labi. Maya-maya pa ay sumingit na rin sa usapan ng tatlong cute nilang mga anak na di naman magkamayo ang kanilang lola at lola nang sa wakas ay makita na rin ang kanilang mga apo. Mommy, na-remember mo na po kami? Tanong ng isa sa triplets. Ngumiti naman si Winona sa kalumapit sa mga bata at ikinalong pa sa kanyang hita. Oo mga anak ko, namiss kayo sobra ng mami. Mangyak-ngyak na sabi ni Winona at doon ay niyakap na rin ng mahigpit ang tatlong bata. Nang maging maayos na ang lahat,
Nang manumbalik ng mga alaala ni Winona, ay nagdesisyon muna si Jasper na magstay doon ng ilang araw bago sila tuluyang bumalik ng Maynila kasama na si Winona. Ngunit, dahil alam ni Madam Vida na mas gusto ni Winona na kasama ang kanyang mga magulang, ay siya nang gumawa ng paraan para isama na rin ang mga ito para magkakasama sila doon sa Maynila. Mga balai, gusto kong sumama na rin kayo sa amin sa Maynila. Huwag kayong mag-alala. May sariling lupa doon si Winona, farm at village. Pwede kayo doon. Alam ko kasing gusto ni Winona na magkasama na kayo doon. At alam ko rin na sabik na rin kayo sa apo. Kaya naman, please, huwag na kayong tumanggi. Doon na tayo lahat magkakasama para naman magkaroon na rin ng peace of mind itong si Winona. Oo nga po, Nay, Tay. Di na rin po ako mapapanatag kung muli kayong iwan dito kung pwede namang doon na tayo magkakasama. At saka, matitiis niyo ba tong mga apo nyo na willing-willing na sa inyo, Tatay? Doon na po kayo at ako na pong bahala sa inyo. Sabat naman ni Winona. Wala na rin ngang nagawa pa ang mag-asawa dahil ayaw na rin bumitaw ng isa nilang anak, kay Mang Rodrigo. Kaya naman sumama na rin sila at matapos na magkakasama na rin silang umalis ng Masbate. Nang makarating sila sa Maynila, inasikaso na kaagad ni Winona ang mansyon na titirhan din ng kanyang mga magulang at sinisigurado niyang may mini farm din doon para naman di mahumsik ang kanyang ama na lagi nilang ginagawa sa Masbate. Nagplano na rin ng kasal si Winona at Jasper hanggang sa tuluyan na rin silang may kasal na dalawa. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Kayong apat ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Sabi ni Jasper kay Winona. Maraming salamat, mahal, dahil hindi mo ako sinukuan ha. Nang dahil sa pagmamahal mo, nahanap kong daan patungo sa iyo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Sagot naman ni Winona at doon ay muli na nilang hinalikan ang malabi ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.